Yan mga boss, makikita nyo, sira pala yung battery ng ating laptop kaya papatay-patay siya. Buntis yung isa. Kaya pala sa tuwing ginagamit ko full charge tapos namamatay-matay. Kaya inumpisahan natin ko tingtingin. Ayan nga, hindi tayo makamove on. Sinilip-silip pa rin natin ang battery. At ayan nga, kitang-kitang nabuntis yung isa. 4 kasi yan mga boss na naka-series. Kaya nakabuo siya ng 16 volts. Each cell ay may 4.2 na voltage. Meron tayong nakita na battery ng isang laptop na Lenovo. At swerte na 2 pala ang battery nito. Kaya binuksan agad natin para malaman kung pwede ba itong ipalit dito kahit mas mababa ang kanyang power rating. Nag-double check tayo at ayan nga, nakita natin ang parehas sila ng capacity or amp hour. 1.93 ang kanyang capacity. Kaya pwede natin pagsamahin yung 4 para makagawa tayo ng 16 volts na kagaya nung sa lumang laptop. Siyempre, gagamit tayo ng multi-tester para siguradong tama yung reading ng ating mga battery. Ayan nga, confirm nga na sira na yung isang battery kaya pala papatay-patay yung laptop kahit na naka-charge ito. Okay pa naman yung 3 battery kaya pwede natin yung gamitin sa iba pang project. Ihiwalay natin yung sira. At ayan nga, naalis na natin yung 4 na battery. Okay pa naman ang mga BMS. Isunod natin tong lumang battery ng laptop para makuha natin yung 4. Low quality talaga yung nabili kong battery. Makikita nyo naman na malalambot sila compared dun sa original na battery ng Lenovo. Mag-ingat pala tayo na mag-disassemble ng mga lithium batteries, lalo na yung mga hubad. Kasi pwede tayo makagawa ng sunog. Ang masama pa, hindi ito napapatay ng tubig kapag binuhusan mo, lalo ito nagliliyab. Gayahin lang natin yung arrangement ng luma para makabuo tayo ng 16 volts na battery. Nilagyan ko rin ng glue para hindi siya maalis sa kanyang pagkakadikit, pero meron din yung double-sided tape. Ayan na nga, at natapos na natin. Lalagyan din natin siya ng insulation paper para mas safe yung ating project bago natin ibalik sa laptop. At eto na, ibabalik na natin sa laptop. Huwag natin kalimutang ikabit ang mga connector at ang mga screw. At syempre, ibabalik din natin ang cover nito. At ayan na, i-charge na natin. At malalaman na natin kung successful ang ating inassemble na battery. Ayan nga, at nag-power on na ang ating laptop. At syempre, check din natin kung nag-charge nga yung battery. Ayan, kung makikita natin, nag-charge siya. 0% pa din. At around 3:27 PM, meron siyang 14%. At around 4:10 PM, 50%. At nung 4:42, meron na siyang 85%. Ayos, successful ang ating project. Salamat sa panonood.